Yo, what's up mga bal? So ito pala yung kalamansi na nakamarkot ko na yan, oh. Yan, oh. Tatlo sila. Para pag naumugat yan, tatanim natin ulit. Then ganito mangyari pag tinanim natin pag umugot na. Yan, oh. Pwede nyo ilagay sa plastic. Ngayon tuturuan ko naman kayo paano magmarkot ng kalamansi. Okay, so kuha lang tayo ng matalas na kutsilyo. Yan, then kuha tayo ng sanga ng kalamansi. So babalatan natin to. Dapat yung kalamansi po is namumunga na, para pag transplant po natin is mamumunga na rin. Babalatan lang natin to, papaikot natin to. Yan, dapat na sanitize yung kutsilyong ginagamit natin mga brad, para alam yun, hindi siya malagyan ng bakterya. Madali lang naman to gawin mga brad. So hindi lang kalamansi, mga suha, mangga, then chiko. So may chiko rin akong pinaugat dito. Kaya lang tong kalamansing to kasi dapat iuwi namin to sa Pangasinan. Kaya lang malaki masyado. Kaya ang gagawin ko, kailangan kong i-markot. Okay? And kaysa bibili pa ako doon, ang isang supot ng kalamansi na mamunga na nasa 180. Ayan, so kakayasan nyo muna. After nyo mabalasan, kayasan nyo muna para lumabas yung ugat dyan. Okay. Ayan, tapos may lalagay po tayong lupa after nating makayasan yan. Ang kailangan natin dito is kailangan may plastic. Kahit yung plastic ng yellow, pwedeng maganda yun. O kaya mas malaki pa dun. Ayan, kayasan natin yung mabuti para umugat yung mga balat. Isang puno lang po yan pero marami na ring sanga. Then may bunga na rin na pagkuhanan na. All year round ang kalamansi. So every year na bumunga yung yung kalamansi. Maraming pakinabang ang kalamansi kasi. Mahilig kasi tayong magkalamansi juice. Tapos sabaw natin ba? Ay, sabaw. Lagay natin sa bagoong o kaya pag prito o kaya nag-ihaw ng isda. Yan, wait lang natin. Then ito rin yung isang side na ating papaugatan, yung markot. Kalamansi din siya mga brad, kinakayasan natin. Kahit ilang maliit lang na na parte, So pinipili din natin yung may bunga na once na transplant. Yan, pwede nating itanim, Ito yung magiging resulta pag minarkot nyo. Yan, pwedeng ilagay sa paso kung limited lang yung space nyo. Pwede siyang ilagay sa malaking paso. Ayun, di ba? Ito yung pinaugat din. Dami yung bunga, mahigit 10. Di ba? Yan. Basta organic yung lagay nyo dyan, maganda yung magiging kalalabasan din ng kalamansi nyo. Ito yung pinamarkot natin. Hindi ko na napakita kung paano lagyan ng ng lupa. Pero papakita ko sa inyo na tapos na yung ating pagmamarkot na yun, mga kaibigan, mga brad. Hintayin natin to siguro mga 1 to 2 months. Yun, ugat na rin siguro do. Tapos mabilis naman ng kalamansi dahil tag-ulan na ngayon, May. So may mga ulan-ulan na. Kung every 2 days to 3 days umulan, mas mabilis yung do. Kailangan nyo butasan to mga brad. Yung pagbutas nyo maliit lang, kahit yung kahoy ng yung tingting ba, yung walis tingting, pa tusuk-tusukin nyo lang yan. Ayan, Then nilagyan ko lang ng yan, yung kukupit ng nyog. Lagyan natin yan para mas mabilis
Kahit kung wala kang kukupit, kahit lupa naman na basa. Eh, yan o. Yan, binubutas-butasan po natin para pumasok po yung tubig. Mas mabilis siyang umugat. Diba? Yan o. Kita nyo yan. Yung plastic po dyan is plastic lang na mga galing sa palengke na ginagamit na pinagtabunan na. Yan, so pwede yan, mga recycle yan. Sa laki ng ano na yan, ng pasong yan, kayang-kaya yan ng kalamansi. So hindi lang kaya ng kalamansi ng pasong yan is yung mga suha, siyempre. Ito, yun yung tingnan mo, yung recycle bottled water. Kaya, kahit ang dami ng bunga ng isa, sipag. Mas lalo na pag mas malaking mas malaking